Hi guys, magandang hapon. May kukwento lang ako sa inyo guys. Mga nangyari na itong nakaraan, kaya lang may napanood ako na vlog na kapareho, halos kapareho nito. Ang kukwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin sa barangay sa amin pala magkakapatid. Kasama yung tatay kong senior. Yung ako kasi, yung tatay ko, may ano sa barangay, mayroon siya irereklamo. Senior citizen na siya. Ngayon ako, gusto ko siyang samahan, bumiyahe pa ako ng 3 oras para masamahan ko siya. Pagdating namin doon guys sa barangay, naghihintay kami, matagal na. Wala yung nagsusulat doon. Hinintay namin, sabi ng mga kagawad, may umuwi lang saglit. Matagal na kami naghihintay doon. Pinuntahan nung kagawad, sige, sabi niya mamaya-maya na dito na. Tapos pinapuntahan uli doon sa kapatid ko sa bahay niya. Sabi nung kapatid ko, pumunta na lang daw doon. Punta kami, 3 kami magkakapatid, tapos isang senior citizen, tatay ko. Di ako naman, excited naman din ako kahit pupuntahan namin sa bahay niya. Sige, kasi kakilala naman. Excited ako, sabi ko baka makapagkwentuhan pa kami. Yung pala, pagdating namin doon guys, hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Alam nyo ba kung ano nangyayari? Pagdating namin doon, sobrang kainitan talaga ng araw kasi mga alauna na yata yun. Nung mga nakaraang taon, ang init talaga ng panahon. Pag ano namin bunga doon sa may bintana, sa may kanyang tindahan, sabi niya, "Oh, anong kailangan nyo? Anong nyo? Sige, sabihin nyo na kagad." Ganyan na kagad ang ano sa amin. Sabi ng ate ko, "Dahil baka pwede mo naman kayong papasukin kasi sobrang init talaga, tirik na tirik ang araw, may kasama kaming matanda." Sabi niya, "Ano ba yung sasabihin nyo?" Sabi niya, "Ano ba yung sasabihin nyo?" Sabi ng ate ko, kasi medyo mahaba-haba kasi ikikwento namin. Siyempre ano kami, reklamo. Sige, sabi niya, "Kung gusto niyo pumasok kayo." Pinapasok kami, ganyan na. "Ano yung mga kailangan nyo?" Pinapasok na kami, di pumasok kami. Sabi ko ba, bakit ka naman ganyan makipag-usap sa amin? Pumunta naman kami dito at pinapunta mo kami para isulat mo yung rereklamo sana namin. Bakit ganyan ka makipag-usap? Bakit? Pakialam nyo. Bahay ko to, sabi niya. Sabi ko, bakit? Hindi naman namin inaangkin yung bahay mo. Pumunta kami dito dahil trabaho mo naman. Bakit mo kami pinapunta? Pinapunta mo ba kami dito para sigaw-sigawan lang? Wala kayong pakialam. Medyo naiinis na rin po ako. Sagot-sagot na ako. Sabi ko, bakit ka ganyan? Trabaho mo yan. Bakit ka nagsisigaw? Sabi niya, "Wala kang pakialam. Pwede ko kayo demanda." Sabi ko, "Demanda mo. Kala mo naman gaano kaganda yung bahay mo at ganyan ka na sa amin tumanggap, magsisigaw ka na." Tatay ko tahimik lang kasi 70 years old na nga. Hindi umiimik ka kasi kakilala din naman. Ganyan po kami pinagsisigawan kami, tapos nagtatalo na kami. Sabi ko, ganyan na trabaho mo yan, dapat mong gawin. Bakit ka nagsisigaw sa amin? At saka ikaw ang nagpapunta sa amin sa bahay mo, bakit mo kami sinagsisigawan? Wala kayong pakialam. Sabi niya, "Ano bang mga kailangan nyo?" Sabi ko, "Isulat mo yung trabaho mo. Yun yung trabaho mo Hindi yung bakit ka nagsisigaw." Sabi ko, "Ano ka pa lang ang trabaho mo po sekretarya, ano ka pa lang, bakit ganyan ka na umasta? Parang ang kaalaman mo," sabi ko, "lampas sa ulo mo na." Wala kang pakialam, sabi niya, "Bakit ikaw?" Tapos hanggang sa labas nagtatalo kami, bakit ganyan pa rin ang trato niya sa amin. Sabi niya, sabi ko, "Sobrang ang taas ng ano mo. Kala mo kung sino ka na at ang kaalaman mo," sabi ko, "lampas ulo mo." Sabi niya, "Bakit ikaw? Wala ka pa rin naman nararating." Sabi ko, at least hindi ako nagyayabang, hindi ako ganyan magsalita. Ako po kasi, pag hindi mo ako kinausap, hindi rin ako magsasalita. Hindi naman sa dahil suplada o ano.
Pag kinausap mo ako, kung ano mo lang yung tanong mo, ayun lang din ang sagot ko. Kasi ayaw ko din mapahiya. Baka maya pag kinausap kita, hindi mo ako pansinin. Ganun po ako. Eh, grabe po talaga yung ginawa niya sa amin. Tapos, dahil nga sa ganyan pangyayari, pumunta kami sa barangay mismo, yung barangay, inano namin sa kapitan. Aba, pinatawag pa kami. At kami pa yung binaliktad. Kami daw yung ano doon, pinagsigawan daw namin, pinagtutulungan daw namin siya. Diyos ko po, Lord. Nalalambot po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya, kung ano ba ako, nanghihina ako para sa kanya. Naaawa ako para sa kanya ang ginagawa niya. Kung marami siyang pinagdadaanan, sobrang problema niya, wag siya magaganyan ng tao. Trabaho naman niya yun, dapat maayos niya kaming kinakausap. Ang kaso hindi, pinagsisigawanan niya kami. Pinagbantaan pang ididimanda kami, nasa loob kami daw ng pamamahay niya. Siya naman ang nagpapunta sa amin, tas ganyan ang gagawin sa amin trato. Ngayon guys, binaliktad pa niya kami sa kapitan nung nagharap kami. Kami daw ang pinagtulong-tulungan daw namin, nagsisigaw na daw kami kaagad. Ay hindi naman yung nakakakilala sa amin, hindi po kami ganung tao. Kung hindi kami kausapin, hindi rin kami magsasalita. Ay grabe po, naaawa po ako sa kanya kasi grabe, parang kaalaman niya talaga, lampas sa ulo niya. Hindi ko medyo natutuwa po ako nung pumunta doon, tapos ganyan ang hiharap kasi sabi ko matagal kaming parang kakilala namin. Nagtatrabaho siya sa barangay, medyo maganda sana ang ko, kasi baka mas maganda yung mapag-usapan kung anong gagawin. Hindi na nga sila nakatulong. Ganyan pa ang ginawa sa amin. Tapos ang nangyari guys, yun na nga, yung binaliktad kami sa kapitan kasi gusto ko ipatanggal yung ganyan nagtatrabaho medyo doon nadaig pa rin ng awa, kaya sige, tinanggap ko na lang kasi daw. Guys, ako nagka-problema din po ako ng sobrang problema din. Halos magtarotambling po ako sa problema. Pero hindi po ako nagganyan sa aking kapwa. Tahimik lang po ako sarili ko. Grabe yung pagmamataas niya sa amin. Kala niya kaming iturin. Alam mo yung kung kasi yung pinupuntahan ko. Hindi po kasi ako nakabihis Kasi kung saan lugar po ang ko, inaano ko po yung suot ko saang lugar. Kaya siguro baka mga itsura namin mukha kaming mga lang. Kaya ganyan siya magtatrato sa amin. Ako po ay naawa tuloy sa kanya. Nalalambot pag naiisip ko, nalalambot yung dibdib ko sa mga taong grabe sa kanya ng kapwa. Ako nagagalit din po ako sa may time ako, pero pag ginalaw mo lang ako, pag inunahan mo ako, pero pag hindi mo ako hindi po, wala kayong maririnig sa aking salita. Yan, hanggang dyan lang guys. Nilabas ko lang to din kasi napanood ko yung kung nagbablog, may nangyari din pala sa kanya sa barangay na ganyan. May mga kaibigan po ako nagtatrabaho sa barangay. Hindi po nangyari sa akin yan. Pagpupunta ako ng barangay, maayos po ang nila sa akin. Hindi naman para special treatment, hindi naman ganun, pero hindi ko naranasan yung ganyang pagsisigawan ka. Ayun, inano ko pa naman kasi kababayan, waray din. Tapos ganyan po ang itrain nato sa kanyang kababayan doon. Ano pa kaya kung nasa ibang bansa ka? Ganyan ang gagawin sa'yo. Pero mo, yung dito sa mga Katagalugan, hindi ko naranasan yan. May mga kaibigan ako sa barangay, di ko din naranasan yan. Sa kanya lang na isang waray pa naman din na inaakala mo na kayo magkakaintindihan. Yung pala, siya yung mamata sa'yo. Grabe talaga. Ay guys, kasad. Nalalambot ang ang dibdib. Ako na may hinahayaan ko na lang guys yung mga ganyan. Minsan napapalampas talaga. Ayan, hanggang dyan na lang. I-share ko lang din ang nangyayari kasi ganyan, marami din pala kung sino ang naka-experience din ng ganyan. Comment nyo lang dyan. Pag-usapan natin ang ganyan. Salamat hanggang dito ng mga ka-reels, mga yan.